Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaaresto ng Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder na walang piyansa. Kaugnay pa rin yan sa pagtanggap umano ni Estrada ng kickback sa mga maanumalyang flood control project. Pero iginiit ni Estrada na inosente siya. Sabay sabing inalok siyang hindi kakasuhan kung tatalikuran ang mayorya. Nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Inabot lang ng 28 minuto ang convoy na naghatid kay Senator Jinggoy Estrada mula sa Senado hanggang dito sa Camp Crame kung saan sumailalim siya ng booking process. Pasado alas 12:30 ng hapon dumating sa Senado ang mga taga-PNP-CIDG. Kasunod si DILG Secretary John Vic Remulla. Humarap muna si Senador Jinggoy Estrada sa media. Nakakapit si Senator Rodante Marcoleta kay Estrada habang naglalakad ito patungo sa press conference area. Kasama ring humarap si Senator Amy Marcos. Giit ni Estrada, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office walang may pakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering, para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Pagkatapos ng kanyang pahayag sa media, pinagitnaan na si Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng PNP-CIDG para ihain ang warrant of arrest na inisyu ng Sandigan Bayan 5th Division. Habang naglalakad palabas ng Senado si Estrada, inaayos naman ng convoy na maghahatid sa kanya sa PNP-CIDG sa Camp Crame. Ang mga personal na sasakyan ni Estrada, pinagitnaan ng mga sasakyan ng PNP. Habang papalabas si Estrada ng Senate Building, kumaway pa ito mula sa loob ng sasakyan. 3:50 ng hapon, tumulak na ang convoy patungong Camp Crame. 4:18 ng hapon, nakarating na si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. Around 5:23 ay umalis uli ang convoy para isurrender na si Estrada sa Sandigan Bayan. Pero sa pagkakataong ito ay nakasakay na siya sa coaster ng PNP. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. At maki-update na tayo sa Sandigan Bayan na siyang magtatakda kung saan ikukulong si Senador Jinggoy Estrada at ibang akusado kaugnay ng kasong plunder. Nakatutok to live si Joseph Moro. Joseph! Yes, Vicky, nandito nga tayo sa 5th Division, sa courtroom ng 5th Division kung saan pinoproseso na sa mga oras na ito itong si Senador Jinggoy Estrada. Bandang mag-aalas 6 nang dumating siya dito sa korte na naglabas ng warrant of arrest para sa kasong plunder na ini-issue ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay nung umano'y pagkuha ng kickback nitong si Senador Estrada na nagkakahalaga ng 573 million pesos mula
mula sa mga flood control projects sa NCR at saka sa Occidental Mindoro. Ang kasama nitong si Senador Estrada, ang kanyang mga staff at kanyang anak na si Janela yung nakita natin. At kung tama yung nakita natin sa pagpasok niya, medyo iika-ika itong si Senador Estrada sa paglabas niya mula rito sa elevator. Ang impormasyon natin dito, Vicky, ay pagkatapos nitong mga booking procedure, kinuna na ng mga fingerprints at ng mga pangunahing impormasyon ng senador na kailangan ng korte para masabi na ipatupad na yung warrant of arrest, at pagkatapos yan ay commitment order na. Ang sabi sa atin ng clerk of court ni Attorney Lizelle De Leon ay i-commit siya o i-detain na siya sa New Quezon City Jail, kung saan nandun din yung sa kanyang kaibigan at kapwa senador na si dating Senador Bong Revilla. Tinangkapan ng kampo ni Estrada na harangin yung arrest warrant para sa plunder. Nag-file sila ng mga motion pero hindi yan umubra sa korte at naglabas nga banda pasado ng tanghali ng arrest warrant laban sa senador. Bukod sa senador ay nilabasan din ng arrest warrant itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pang mga opisyal ng NCR DPWH. Yung isa, Vicky, no, si dating Assistant Engineer Denril Cortuna ay kusang sumuko dito sa 5th Division. Pagkalabas ng arrest warrant bandang alas 2, mga alas 3, alas 4, nandito na siya, kusa siyang sumuko at ikinumit na rin siya. So inutos na rin ng korte ang kanyang pagkakadetine sa Quezon City, New Quezon City Jail, Vicky. So sa mga oras na ito ay mukhang patapos na tayo sa proseso. Hintayin lang natin kung ano yung mangyayari. Pero yan ang mga pinakahuling detalye dito sa Sandigan Bayan kung saan nga humarap na at sumuko itong si Senador Estrada. Vicky. Joseph, yung mga kapwa-akusado ni Senador Estrada ba ay doon rin ilalagay sa New Quezon City Jail? Joseph? Yes. Except for si Secretary Bonoan na nagkaroon yata ng health emergency, no? Ang sabi kasi ng korte ng 5th Division ay lahat naman ng mga akusado para sa mga flood control projects na mga kaso ay doon ilalagay. Di ba tanda natin na nilinis at inayos yung New Quezon City Jail? Sir, tapos na tayo? New Quezon City Jail para nga doon ilagay yung mga makakasuhan para sa mga flood control projects. So yes, ang sabi ng clerk of court, si Senator Estrada will be detained doon sa New Quezon City Jail. Yung nauna na yung isa na assistant na regional director. May dalawa pa na hindi pa natin alam kung susuko at wala pa tayong impormasyon kung nandito na sila. Sir, tapos na tayo? Diba? Okay, mukhang okay. So hinihintay na lang natin as of sabi ng CIDG ay commitment order na lamang from the court. But sinabi na sa atin in advance ni Attorney Lizelle De Leon na sa Quezon City Jail. Ang Fritzy, sa Payatas na? So yun nga, konfirmado ayon dun sa staff na sa Payatas sa City Jail na, sa New Quezon City Jail na idediretso itong si Senador Estrada. So anytime maaring lumabas na at yung commitment order na lang hinihintay natin, Vicky. Gaano katagal ito bago lumabas itong commitment order, Joseph? Tama ba yung pagkakaintindi ko kung gaano katagal lalabas yung commitment order? In a few minutes. Hinihintay lang natin, nagre-ready na sila. But that's where he's going, sa New Quezon City Jail. So lalabas na sa loob ng ilang minuto na lamang yung commitment order. Sinabihan na naman tayo in advance ni Attorney Lizelle na doon lahat ng mga akusado for flood control, Vicky. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Mahigit 1 oras lang delayed ang nakatakdasan ng sesyon sa Senado ngayong unang araw ng Hunyo. Present ang 11 minority senator pero walang taga-mayorya. Nakatutok doon live si Sandra Ginaldo. Sandra, nasaan ang mayorya? Yes, Ivan, ngayong
Oo, ngayon nga po ay nagpapatuloy pa nga po tayo nag-iintay dahil ngayong hapon lang naaresto itong si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at nakita namin, Ivan, na sa kanyang pag-alis yung ilan sa mga sasakyang kasunod niya ay naroon po ang ilang senador at kabilang nga po sa nakita itong si Senate President Alan Peter Cayetano na sumusunod dun sa kanyang convoy. Pero ngayong sesyon ay wala po ni isa sa mayorya ang dumating. Nasa session hall po ang mga imbitado na mga bisita, maging ang minority senators bago pa man ng alas 5 ng hapon para po sa sesyon ngayong araw. Pero sa kaliwang bahagi, makikita po yung mga bakanting upuan naman po ng majority senators. Ni isa po sa kanila ay walang dumating at bago alas 5:30 ng hapon ay kinausap po ni Senador Mig Zubiri ang Senate Secretary pero wala niyang pasabi kung darating po o hindi ang mayorya na kinabibilangan po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon po kay Zubiri at kay Senador Kiko Pangilinan ay maghihintay pa rin po dito ang minority bloc pero pinaliwanag din nilang may trabaho ang Senado na nakasalang sana ngayong araw pero hindi po maaksyonan. Narito po ang kanilang pahayag. We have two third reading bills here today, and or three, and two of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams. Ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magko-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at nakababypass na sila, hindi na sila tapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher. Meron din kaming dalawang third reading kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. So we're just Senator waiting. Nix, mga ilang oras po hintayin nyo? How long na maghihintay ang minority? Long as it takes, we'll wait. Trabaho naman to eh. Walang masabi sa inyo, sir, na hindi makakapag-start ng fight? Si Secretary daw tinatawagan pa daw niya CSP. So, hintay lang po kami. We're ready to work. Pero may violation po ba sa rules? Wala pa. Yung hindi pagsipon? Hintayin natin sila. Let's wait for that. Nangyayari naman na nahuhuli. So we'll wait for that. Pero never so nangyari na nag-cancel bigla. Wala pa namang cancellation. Ivan, naglabas nga ng statement ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano pero doon sa statement na yon ay hindi po siya nagpaliwanag kung bakit wala pa po sila dito sa Senado. Ang sabi niya ay nagbigay siya ng mensahe sa minority senators ng Senado raw ay co-equal branch ng gobyerno at hindi prize o premyo para makamit nino man. Sinabi rin niya, Ivan, na ang nangyari daw sa kanilang kasamahan sa Senado ngayong araw ay nagpapabalik sa usapin na ito. Ang tanong raw niya sa kanyang mga kapwa senador ay kung maninindigan sila para sa independence ng Senado. Sabi pa niya, Ivan, and I quote, "The door is open. What you do with it is yours to answer to this institution and to the people watching it." So yan po ang pinakahuling pahayag mula dito kay Senate President Cayetano at patuloy tayo nag-aabang, Ivan, kung magpapatuloy po ang sesyon ng Senado ngayong araw. Ivan? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Haring walang kaharian kung ilarawan si Senate President Alan Peter Cayetano ng isang dating Senate President kung 11 majority senators lamang ang makakalahok sa mga sesyon. Sabi pa ng isang minority senator, 2 nasa mayorya ang posibleng lumipat sa kanilang hanay. Nagbabalik si Sandra Aguinaldo. Hanggang sa darating na Miyerkules lang ang sesyon ng Senado bago ito mag-adjourn sine die. Ngayong arestado na si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder na walang piyansa. Masasabing mas naging posible ang isinusulong na pagbabago sa liderato ng Senado. Ngayong nagtatago si Senador Bato de la Rosa, 22 na lamang po ang naiiwang mga senador at sa ngayon tabla ang bilang ng majority at minority senators sa bilang na 11-11.
Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, sa sitwasyong tabla ang bilang, Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano pero, anya, mahirap na umusad ang isinusulong ng majority senators gaya halimbawa ng pag-amyenda sa rules ng Senado at maging ang trabaho ng Senate committees. Inihalin tulad ni Drilon ang sitwasyon ni Cayetano sa haring walang kaharian. King of the kingdom. He has no control over the Senate. There's only 11 votes. So, Alan Cayetano cannot pass any measure because he will not have the support of the majority. Kamakailan, inanunsyo ni Cayetano na magsisimula na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control controversy sa Huwebes. Pero wala pang impormasyon kung matutuloy ito. Yung reorganization of committees, hindi mo magdalaw kasi walang majority. Kung nais ng minorya na makuha ang liderato, kailangan pa rin nila ng karagdagang 2 senador. Sabi ni Senador Raffy Tulfo, meron naman umanong posibleng lumipat. Kung pagmamasdan nyo yung demeanor ng mga senador na sa majority at that time yung mangyari kaguluhan, merong ilan doon na hindi happy. Yung mga kilos nila, yung demeanor nila, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyari. Opo. Yun yung 2 maaaring lumipat. Inaasahang tatalakayin muli sa plenaryo ang pag-amyenda sa Senate rules para payagan ang mga senador na makadalo sa sesyon online. Desedido naman ang minorya na harangin ito sa paniwalang para ito sa benepisyo ng mga senador na nagtatago o kaya ay makukulong. Dapat pagdebatehan namin the whole day today. We have to debate on it. Kaso, pag halimbawa, hindi na naman nila susundin yung patakaran na yan, mag-uukot ulit kami. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Wala man sa mismong sesyon, namataan sa Senado ang ilang majority senator at nagbigay suporta sa inarestong si Senador Jinggoy Estrada. Nakatutok si Ian Cruz. Todo suporta ang mga majority senators sa kasamang si Senador Jinggoy Estrada bago siya iniskorta ng mga taga-Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police papuntang Camp Crame sa Quezon City. Nakahawak pa sa braso ni Estrada si Senador Rodante Marcoleta habang emosyonal si Senadora Camille Villar nang dumating kasama ang kapatid na si Senador Mark Villar. May God bless Senator Jinggoy and his family. Hindi umalis sa gilid ni Estrada, sina Marcoleta, pati sina Majority Senator Amy Marcos at Senate President Alan Peter Cayetano, habang kahanay ng mga taga-CIDG at Interior Secretary John Vic Remulla. Hanggang maibaba sa gusali ng Senado si Estrada, ay nasa tabi niya si Cayetano. Nagdarasal po namin si Senator Jinggoy at yung pamilya niya po kami at maraming salamat po sa sakripisyon niya. Kasama rin si Cayetano sa naghatid kay Estrada sa Camp Crame. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Senador Robin Padilla na miyembro rin ng mayorya. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero maging handa dahil magpapaulan ng Southwest Monsoon o yung habagat. Bago magtanghali kanina nang makalabas sa Para ang bagyong Doming. Wala na itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Nitong Sabado, inanunsyo na ng Pag-asa ang simula ng habagat season. Pero iba pa ang deklarasyon ng mismong tagulan at yan ang patuloy nating aabangan. Noong nakaraang taon, June 2, nang pumasok tayo sa opisyal na tagulan season. Sa kabila ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, maraming lugar pa rin ang nakaranas ng matinding init. Sumipa sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Pili, Camarines Sur kanina. Bukas, aabot sa 16 na lugar ang posibleng nasa danger level na heat index. May bahagi ng araw na mainit pa rin pero dahil may habagat na, mas mapapadalas na rin ang mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may kalat-kalat ng ulan sa Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao at Sulu Archipelago. Bandang hapon, mas malaking bahagi na ng bansa makararanas ng malawakang pag-ulan. May heavy to intense rains na pwedeng magpabaka o magdulot ng landslide kung magtutuloy-tuloy ang buhos. Sa gabi, posibleng maulit ang mga pag-ulan. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan bukas. Pwedeng umaga, meron na sa ilang lungsod. Pero mas marami ang ulanin pagsapit ang hapon at gabi. Good news mga kapuso dahil big time rollback sa presyo ng langis ang bubungad ngayong Hunyo. Ayon sa Energy Department, 9 piso at 26 na sentimo ang kaltas sa presyo kada litro ng diesel. 4 piso at 76 na sentimo naman ang bawas presyo sa gasolina.
May rollback din sa kerosene na 10 piso at 86 na sentimo kada litro. Happy Monday, chikan mga kapuso, na para bang me at D ang tawagan. Overflowing nga ang kilig na hatid ng love team ni AZ Martinez at Ralph De Leon na mala-wedding nilang fanmate. Si AZ shinare ang excitement para naman sa upcoming series kasama sina Alden Richards at Nadine Lustre. Makichika kay Aubrey Carampel. Mula sa venue, engranding setup at program, ang lakas maka-wedding reception ng PEG ng fan meet ni The Secrets of Hotel 88 stars AZ Martinez at Ralph De Leon. May photo op din with as Ralph. Ang fans todo effort sa pag-organize. May mga dumayo pa galing sa malalayong lugar. At may mga nag-outfit pa ala sari ang karakter ni AZ sa The Secrets of Hotel 88. Thank you for being with us every step of the way, for being with us through yung mga ups and downs, whether we're happy or hindi, and nandyan pa rin kayo. Kaya maraming salamat. Hindi ako makahanap ng tamang salita na makaka-describe kung gaano kayo importante sa amin dalawa at kung gaano talaga namin pinapahalagahan itong buong pamilya na to. Speaking of sari, may patis pa si AZ sa mga aamangan ng mga manonood sa The Secrets of Hotel 88, kung saan kasama niya si Ralph as Martin. Ang dami na nag-unfold, sobra. So, ayun, curious din ako makita yung mga comments nila about each secret na nag-unfold. Excited na rin daw si AZ sa kanyang upcoming series na Love Siargao. Nag-enjoy nga raw siya sa kanilang taping with Alden Richards and Nadine Lustre. Siargao's one of my escape. Yun yung vacation ko talaga. And then kasama sila Kuya Alden, si Ate Nadine. Sobrang fun nila ka-eksena. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening.